Good day everyone. I am Ryan Sikihada from VSAVA 11 and I am here to discuss the bond price. Before tayo mag-start formally, let's take a look at our learning objectives before tayo mag-proceed to the main topic. Ito lang naman yung learning objectives na pinrepare ko for this topic or for this discussion. Yung una is explain why SMC issues bonds for large projects. And second one is identify the bonds terms, which are the face, coupon, maturity, and yung YTM. And the third one is i-apply natin yung present value formulas to compute bond price. And lastly, i-interpret whether the bond sells at premium or discount. So ano nga ba yung bond price? So yung bond price daw is the present value of all future cash flow or the coupon payment and the principal repayment. So from that bond discounted at the current market rate and can be equal to higher than or lower than the bond face value. So bond prices and their yields have an inverse relationship as interest rates rise and yung existing bond price natin is mag-fall, and as interest rate fall, yung existing bond price rise is tataas. So parang kabaliktaran lang. Kunwari, ako yung nasa baba, ikaw yung nasa taas. Ikaw yung nasa taas, ako yung nasa ibaba. Kumbaga, depende sa situation. Ito yung magiging key natin para makuha yung final answer. Ito yung bond price formula. So, pwede na tayo mag-proceed sa problem statement. Ito na yung magiging problem natin kung saan ito yung magsisilbing question natin para mag-guide ko kayo kung paano nga ba kunin yung bond price. Like, hindi naman exactly, pero para makuha yung total answer. So, San Miguel Corporation or the SMC needs to raise capital for its new airport project, and nag-issue raw siya ng 10-year bond with a face value of 100K and yung annual coupon rate of 4%. Tapos, due to current market condition and the required rate of return, which is yung YTN for bonds with the risk profile is 5.5%. Yung mga pala dyan, yung mga percent, gagawin natin siyang decimal mamaya. Makikita nyo. So, how much would an investor be willing to pay for this bond? Ito yung sinasabi ko kanina na magiging decimal yung mga percentage na nakita dun sa given. Yung face value natin is 100K and then yung annual coupon rate natin is 4% coupon. Tapos, ginamitan na natin decimal, so it will be 0.04 times 100K, which is yung face value. So, kaya siya naging 4K. Then, yung year maturity natin as N equals 10 since nakalagay dun sa given is 10 years. And then, yung return required natin is 5.5% or yung decimal place niya is 0.055. So, ito na yung magiging guide natin para makuha natin yung final answer and para makapag-proceed na rin. Yung C stands for annual coupon payment. Ito yung 4K pesos. Then yung R is YTM. Ito na yung nakalagay na mismo is yung decimal place, which is 0.055. Then yung letter N is number of years. Nakalagay dun sa given din, 10 years. Then yung face value is 100K. Ito na yung step by step. Rin pala, sorry if hindi ko siya, tawag dito. Hindi siya sunod-sunod. Hindi siya, kasi nilagay ko na mismo dito Kasi hindi ko alam kung paano mag-edit ng ganun. So, i-guide ko lang naman kayo kung paano nga ba makuha yung bond price. Huwag niyo muna tignan yung final answer. Gamitin yung calculator niyo para makuha niyo ng exactly. So, makikita sa una is nilagay ko yung 4K and 1 minus 0.055, then yung exponent niya is negative 10 and
over 0.055. So, that will be 1.055 kapag nilagay ko yung sa kabila. Then, exponent niya is negative 10. So, that will be 1 over 1.7081. So, that will be the total of 0.585468. Pwede nyo naman siyang pwede naman siya i-cut to ayan, 0.54. So, gawin natin 0.5855. Well, depends on you. Kung gusto mo na exact amount, edi ganito na lang gamitin mo since, ayun nga, mas accurate siya kapag sa total, magkakatalo lang naman tayo dito sa decimal. Pero as long as nakuha mo yung mismo, like, hindi na dito included yung decimal, basta makuha mo lang exactly. And then, that's it. So, ayun na. Let's proceed to 1 minus 0.585468. So, that will be 0.4145. So, dito ko na siya ginawan ng kinat ko na lang siya into 4 decimal place. Kasi, yung niya, sunod niya 6. So, ayun, 0.445. Ayan. So, the fourth one is, ginamitan ko na siya ng ganito. Makikita nyo naman, diba? Ayan, 0.414532. Yung dito kasi sa 0.4145 is, ang ginawa ko, nilagay ko na ulit siya ng mas mahaba para maging mas accurate yung results niya. So, ayan. Over 0.055. So, that will be 7.5369. Yan. Nakikita naman, diba? Teka lang. Ito. Yan. Kaya ko siya ginawa ng ganyan, ng ganito. Like, hindi ko na siya kinat. Kasi ito, cut siya. Ito, hindi. So, ayan, para maging accurate lang yung results. Ayan. So, next. Ayan. Ito na yung dito na natin makikita yung final So, wag niyo muna tignan yung total amount para, ayun, malaman nyo kung paano nga ba siya talaga makuha. So, kanina, diba, ito, 0.5369. I mean, 0.5369. Ayan. Nilagay ko siya dito. Nilagay ko na lang siya lahat. Di ko na siya ginawang fully answer kanina. Dito, nilagay ko na siya lahat. Para nga, syempre, maging accurate yung results. Ayan. Yan. Diba? Kita nyo, 7.5369. Tapos dito, ginawa ko siyang 7.53695. Yan, that's it. So, 4,000 times 7.53695 is 30,147.80. Ayan, sa decimal, tayo magkakatalo dyan kung hindi siya magkakapares sa akin. Ewan, try nyo mamaya. Kung tama nga ba yung nilagay ko or hindi. So, ayan, yung 100k, ito yung paano ba? Ito yung face value natin, Ito yung face value natin. Ayan, yung 100k. Then, yung 1.7081, nakita yung kanina sa, ito. Ayan. Ito. Yan, ginamit natin ulit siya. Yan. Ito. Yan. So, 100k of divide 1.7081 and that will be 58,545.75. So, paano natin makukuha yung total amount? Yan. Paano natin makukuha yung total amount? Well, pinlas ko lang naman siya, obviously. Ayan. So, 30,147.80 plus 58,545.75 and that will give an 88,693.55. Nag-ano ako dito kanina, like, kinurek ko ulit siya kasi namali ako Well, sa decimal lang naman nagkatalo, pero kung sa decimal lang naman, tama naman siya, basta yung ito nakuha nyo. Yan. Excluded yung dyan yung decimal place. Basta as long as nakuha nyo nga, ayun, tama na yan. Ayun.
So, ayun lang naman. Thank you for listening.